Alam niyo ba na tuwing Kapaskuhan, maliban sa dumarami at tumitinding traffic na ating napapansin sa ating kapaligiran, mayroon pong lumabas sa payagan patungkol naman po sa epekto ng Christmas sa ating mga kababayan. Ang sabi po dito, suicide cases go up during Christmas season, DOH warns. Ibig sabihin po nun ay nagbabala ang ating pamahalaan, lalo tigit ang kagawaran ng pangkalusugan patungkol po sa tumataas, dumadami po ng kaso po ng suicide sa ating pong bansa. Iyan ang ating pag-uusapan sa ilang saglit. Ang mga talatang ating pagnilay-nilayan ay hango mula sa Luke chapter 2, verses 8 and 9. And it reads, "And an angel of the Lord suddenly stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terribly frightened." Verse 10, "But the angel said to them, Do not be afraid, for behold, I bring you good news of great joy, which will be for all the people." May the Lord add blessing to the reading of His Word. Sa ating binasang talata, kapansin-pansin na ang description po ng lugar na kung saan po ay ito po'y inilalarawan ng talatang ito, ay ito po'y nangyari sa ilang, na kung saan po ay ang mga pastol o mga shepherds ay nagbabantay ng kanilang mga alagang at bigla na lamang po nagkaroon po ng himala. Nagpakita po ang anghel sa kalipunan po mga shepherds na ito. At naturalmente sila po ay nagulat at sila'y natakot. Ang sabi po agad ng anghel, "Do not be afraid." Huwag kayong matakot. Bakit po? Sapagkat dala-dala ko ang good news, ang magandang balita na siyang magbibigay ng lubos-lubos na kagalakan sa lahat ng sansinukob. Bakit po? Na kung saan ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, ang Diyos na may lalang ng langit at lupa, ay siya po ay ipinanganak doon po sa isang lugar na kung saan ay ika nga sa English, an obscure place. At lalo tigit, yung mga nakatanggap ng balita ay mga pangkaraniwang tao. Hindi po ito pinahayag sa mga magagaling, sa mga matatalino, sa mga hari, sa mga leader politika, sa mga tao na may mataas na posisyon sa lipunan. Ito po ay pinahayag sa mga ordinaryo pong mga mamamayan. Kaya yun po yung magandang balita po doon. That is the good news. At ang sumunod po roon, of course, huwag po natin kaliligtaan, ito po ay patungkol sa kapanganakan po ng ating Panginoong Hesukristo. Siya po ipinanganak kasabsaban na kung saan po ipinaligiran po siya ng mga hayop ng panahon na yon. Kaya yun po yung mensahe ng ating Panginoon. Huwag ho tayong mag-alala, huwag ho tayong mag-atubili. Tulad po na nasabi po natin kanina, ang mensahe po, marami po sa ating mga kababayan sa panahon po na kung saan po ay nagkakaroon po ng malawakang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ika nga, mga party rito, mga party roon, mga kung ano-anong mga pagbibigay ng mga regalo. Subalit, hindi lamang po minsan kadalasan ay nakakaligtaan natin ang tunay na diwa ng Pasko. At ito po ang kapanganakan ng Panginoon Hesukristo na kung saan po ito po'y hudyat ng panimula ng kanyang gawain dito sa mundong ibabaw upang magkaroon po ng kaligtasan ng sansinukob. Sa salita ng Panginoon, nakita po natin na ang Panginoon Jesus, habang lumaki po siya, nagministeryo po siya, tumulong po siya sa mga mahirap, nagpagaling po ng mga iba't ibang karamdaman, nagpalayas po ng mga demonyo, gumawa po siya ng mabuti, hindi ni minsan po siya nagkasala. Nung siya ay namatay at muling nabuhay, siya na po ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Huwag nating kaligtaan po ang tunay na diwa ng Pasko. Ngayon, kaibigan, kung ikaw po ay hindi pa po nakakaranas, ika nga na po ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na Hesukristo, ikaw ay aking inanyayahan. Bakit po? Sapagkat napakahalaga po na tanggapin po natin ang alay ng ating Panginoon na kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Ika nga po sa Romans 3:23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Lahat po tayo ay nangagkasala. Subalit meron po tayong pag-asa. Paano nga po? Sapagkat sa pamamagitan ng kapanganakan, sa pamamagitan ng pagkabuhay at pagkamatay ng ating Panginoon Hesukristo, tayo po ay nagkaroon po ng pag-asang ma-reconcile po sa Kanya. Sabi nga po sa Romans 10:9, ika nga po, "If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that He died and rose again from the dead, then we shall be saved." Tayo ay magkaroon po ng kaligtasan. Kung hindi mo pa naranasan na isuko ang
buhay mo sa Panginoon, ito na po ang pagkakataon na iyo pong maaaring gawin. Sundan niyo ako sa panalangin ito at akuin mo na ito ipanalangin mo sa harapan ng ating Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa kapayagan ng iyong dakilang pag-ibig. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan na gawa. Pinupuksan ko aking puso at tinatanggap ang iyong bugtong na anak na si Jesucristo bilang aking personal na Panginoon at Manligtas. Mula sa araw na ito, ikaw na po ang maghari ng aking buhay. Ito'y aking samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Manatili tayong nananalangin, Panginoon. Maraming salamat sa iyong paalaala sa bawat isa sa amin, O God, na kung saan, Panginoon Ama, ay muli mong pinakita sa amin ang kadakilaan ng iyong pag-ibig. Lord, tulungan niyo po kami na may tama po ang aming pong mga puso, na gamitin po namin ang pagkakataong ito na ipahayag po ang magandang balita kung saan mo po kami inilalagay, Panginoon. Lord, maraming salamat. Bigyan niyo po kami ng kalakasan, O Diyos, upang tuplin anuman ang iyong alituntunin, upang sa gayon makita po at maranasan po ng nasa paligid po namin na si Jesus ay buhay at siya ang kumikilos sa aming pong mga puso, sa aming pong mga buhay. Maraming salamat sa paggunita po ng diwa ng Pasko. Maraming salamat, Panginoon o Diyos, na sa kapanahon ng ito, kami po ay nagkakaroon po ng kasiglahan sa aming pong mga puso, na patuloy namin kayong saliksikin at patuloy namin kayong tupdin, sapagkat tunay nga, ikaw lamang po ang karapat-dapat ng lahat ng bagay. Panginoon, maraming salamat po muli. Ito po ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at Amen.